Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagkilatis sa pagkilos ng Diyos sa ating kalooban at sa pagwawaksin natin sa kasamaan. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong araw ng kaligtasan ay papalapit ng papalapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila ay maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila ay mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta, subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo pong lahat, Panginoon iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin ay lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso at doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon, Sumayo ang muking balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang sebukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay malayo sa panganib ang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa karanasan ko na rin naman sa buhay, papansin ko, may gawin kang masama, may masasabi ang ibang tao sa iyo. May gawin kang mabuti, meron pa rin silang masasabi. At kung wala ka namang gawin, may masasabi pa rin. Kaya ano ang paalala sa atin? Gawin mo kung ano yung mabuti na inaasahan mula sa iyo. At huwag kang magpapaapekto ano man ang sasabihin sa iyo ng ibang tao. Dahil ang mahalaga ay maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, hindi yung maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng ibang tao. Minsan masyado tayong nangangamba sa sasabihin ng iba. At ito yung nagiging hadlang. Kaya hindi natin nagagawa yung mabuti na dapat nating gawin. Si Jesus, kahit alam niyang may mga taong nakabantay sa bawat kilos niya, hindi niya hinayaan na magpaapekto sa kanila. Nakakita siya ng isang taong nangangailangan, matagal ng pipi, pinagaling niya. At kahit may nasama pa yon ng ibang mga nandoon at nakakita ng ginawa niyang himala, hindi siya nagpaapekto, pero ginamit niya ang pagkakataong iyon para makapagturo sa kanila tungkol sa kanilang mga maling paniniwala o pananaw. Akala ng mga tao doon o kanilang sinasabi dahil nga ayaw nilang maniwala kay Jesus, na dahil sa demonyo kaya nakapagpapalayas ng demonyo si Jesus. Pinapaliwanag nga ni Jesus, napaka-absurdo, napaka-walang kwenta naman nung sinasabi nila. Bakit nga ba naman lalabanan ng isang pinuno ang sarili niyang kaharian? Di lalong bumagsak yun. Di ba? Sa sinasabi nilang si Beelzebul na pinuno ng kasamaan, ang nagiging dahilan kaya napapalayas yung mga demonyo, parang anong sense nun? Pero ganun talaga eh. Yung mga taong ibang nagsasalita, makapanira lang, wala na silang pakialam kung may sense pa ba yung sinasabi nila o wala. Kaya, minamahal ko mga kapatid, ang napakahalagang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon ay yung tinatawag na discernment of the spirits. Pakiulit nga po. Ito ay galing sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11 na ang sinasabi, kilatisin natin kung yung mga bagay ba na nangyayari ay ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo upang
maging pagkakataon para tayo ay magpakabuti, para tayo ay mas mapalapit sa Diyos, at para tayo ay mas maging mapagmahal sa kapwa? O kung yung pagkakataong ibinibigay sa iyo ay pagkakataon para lumayo sa Diyos at mas maging makasarili ka? Kasi kung yung isang pagkakataon inilalapit ka sa Diyos, pinalalalim ang pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong kapwa, galing sa Espiritu yon. Kahit kung minsan ay hindi madali, kahit na kung minsan ay yung sitwasyon na yon ay hindi ka nais-nais para sa iyo. Halimbawa na karamdaman, pagkapahiya, o kaya naman ay sumakit yung kalooban mo. Minsan ito din yung mga pagkakataon na maglalapit sa iyo sa Panginoon eh. Pero may mga pagkakataon naman na parang ang gaan-gaan ng buhay, ang dali-dali. Pero yung buhay pala na yon o yung sitwasyon na yon, nilalayo ka sa Panginoon. Kaya napakahalaga na sabi nung iba, just go with the flow. Mali yun eh. Hindi mo sasabayan lang yung mga nangyayari sa buhay mo, kikilatisin mo dapat saan ka dinadala nito. Halimbawa, sa Biyernes, ito'y panawagan para sa atin na mag-abstinence o umiwas muna sa karne kapag ka Biyernes ng Kwaresma. Tama? May nagbigay siya ng hamburger. Masama o hindi masama? Hindi masama yung hamburger. Binigyan ka lang naman, di mo naman binili. Tanong, kakainin mo ba? Ang sarap eh. Yung pagkain mo ng hamburger, mapapalapit kang lalo sa Panginoon? Lalalim ba ang pagmamahal mo sa Kanya at sa iyong kapwa? Oo o hindi? Oo o hindi? Hindi. I-rep mo muna. Kainin mo na lang sa Sabado. Di ba? May mga bagay na pwede mo namang ipagpaliban eh. Mga bagay na para bang tinutukso ka na para malayo ka dun sa layunin ng panahong ito ng Kwaresma. Kaya, mahalaga na kahit yung simpleng pagkain ng hamburger, pagdadasalan mo muna. Ito ba'y tama? Ito ba'y mali? Yung sasabihin ko ba, tama, mali? Ito ba'y makapagpapalalim ng pagmamahal ko sa Diyos at sa aking kapwa? Bago ka magdesisyon, bago ka gumawa ng kahit na ano, bago ka sumabay sa agos ng panahon, dapat pinag-iisipan mong mabuti. Ano ang tema natin ngayong linggo na ito? Huwag masyadong maging kampante. Kaya kahit mga maliliit na desisyon, dapat ay kikilatisin natin. Ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon? Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay ng kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang kaari-arian. Ngunit kung sasalakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ano ang ipinahihiwatig ng Panginoon dito? Dapat lagi tayong handa sa anumang pagkakataon na maaari tayong salakayin ng kalaban natin sa pananampalataya, ang demonyo. Kaya dapat lagi tayong nagninilay, lagi tayong nagdadasal, lagi nating kinikilatis anuman ang mga pangyayari sa ating buhay. Discernment of the spirits. Sapagkat ito ang maglalayo sa atin sa masama, at ito ang maglalapit sa atin sa Panginoon. Huwag tayong masyadong maging kampante dahil anumang pagkakataon, pwede tayong atakihin ng kalaban ng ating Panginoon. Amen. Habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa ay magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan. At huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang anak mo ay ulirang tagapagibigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay tulungan mong maisaloob at maisakatuparan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas lalo na para sa kaarawan at anibersaryo ng kasal. Pumunta lang po sa may gawing kanan ng simbahan sa sakristi. Para naman po sa mga nais magkumpisal, gagamitin na po natin yung kumpisalan sa likod. Mangyari maghintay na lamang po na makarating ako doon para sa mga nais magkumpisal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Dumudulog kami sa iyong maibiging kabutihan at nagtitiwala kami sa iyong awa, O Panginoon. Sapagkat utang na loob namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, hangarinawa namin kung ano ang tama at magkaroon nawa kami ng lakas para gawin ang mabuting aming ninanasa sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.